Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, welcome po sa Church of God's Miracles, Jesus is the Answer program. Ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Liege, na sa araw na ito or sa gabing ito ay inatasan ng Diyos upang mag-share ng salita ng Panginoon sa inyo mula diri sa Hinigaran, Negros Occidental. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa stewardship. Including na rin po dito yung tithes and offering at ang ibang mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Mula po sa 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Ang sabi po sa wikang Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Sabi sa verse 11, ikaw may tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesucristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ama, minsan pa, salamat na pagpalain mo kaming lahat sa mga salitang aming mapag-aralan ngayon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Stewardship means, in a simple meaning, the careful and responsible management of something entrusted to one's care. So makita natin yung anumang mga simpleng bagay na ipinagkakatiwala sa atin, no? Ay nandoon na dapat ay tunay nga na tayo ay mapagkakatiwalaan. Sabi sa biblical, stewardship involves managing resources like time, talent, and positions responsibly for God's glory. Naalala ko ang patutuo ng isang kapatiran natin yung mga panahon na yun na siya ay nagmamanage ng isang napakagandang hotel dito sa Pilipinas. Ang kanyang amo na Japanese ay biglang nagbukas ng kanyang ng office, no? Yung pintuan ng office, and then may isang kusing, no, na itinapon siya sa ating kapatid sa Panginoon. And sinalo niya naman daw ito. And nakita niya pinakamaliit na halaga ng centavos, ika nga, no? Ay pagkatapos niyang isinalo, ay nag-smell lang naman ang kanyang bus, no? And then yung busing niya, and then isinara yung pinto. At siya naman ay nagtaka lang siya bakit ipinasa sa kanya. Itinapon yung napakaliit na centavos na ito. And sa kanya naman ay inilagay niya lang sa table niya, and then limot na siya kung saan na iyon, no? Ang centavos na yaon. At sa kanilang pagmi-meeting ay nagulat siya dahil hinanap sa kanya ang ganong napakaliit na centavos na itinapon sa kanya. So, nalimot na niya yun kung saan na niya inilagay. Kaya, nung hindi na makita sa kanya at hindi niya maibalik doon sa kanyang busing, nagpailing-iling ang kanyang busing. Sabi niya, sinayang mo ang pagkakataon. Sabi niya, doon pala ang batayan ng kanyang busing ang nagmamay-ari ng mga hotel na sabi niya, may bago tayong bubuksan na hotel sa Japan, ikaw sana ang gagawin kong manager doon. Kaya lang ay yun yung batayan niya. Yung maliit na bahagi ay hindi mo binigyan ng halaga at doon siya naghihinayang na sa maliit na bagay na ibinigay sa kanya kasi akala niya kung parang wala lang iyon. So yun pala ang batayan ng amo niyang Japanese na yaon. Na kung
biblical din nga naman, di ba? Nasabi nga ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Kaya itinuturo sa book of 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful servant of God's grace in its various form. Sabi nga muli sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. So makita natin na may lahat ay mayroong ibinigay sa atin ng Diyos na mga katangian, kakayahan, no? Pero kung hindi natin ito, hindi tayo nagiging good steward upang ito ay gamitin, no? For the glory of God, ay kung hindi tayo magiging fruitful and effective sa lahat ng mga ipinagkakatiwala sa atin, at higit sa lahat, hindi tayo mapagkakatiwalaan, we are not a good steward, mahihinayang na nga talaga tayo. Katulad ng lesson na nakuha ng kapatiran nating ito. So, inishare niya ito sa akin yung mga panahong iyon. So, pati ako, malaki din ang natutunan ko sa lesson na iyon. So, kaya kahit na makita natin na may kakayahan tayo pero kung hindi natin ito binigyan ng kahalagahan, we are not a good steward, useless. So, pati tayong manghihinayang. So, how to become a good steward of God's gift? We should use whatever gift we have received to serve God and others, no? So, kailangan ay magamit natin yung mga katangiang ito or mga kakayahan, gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Number 1 is to serve others. Number 1 is to serve God and others. So, may purpose ang Diyos. Kaya, ibinigay niya sa atin. This is not only for our, sabi nga sa ating ikabubuti, kundi para pala mapaglingkuran natin ang Diyos at ang ating kapwa. So, sabi nga sa Matthew chapter 20 verse 28, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. So, makita natin na katulad ni Jesus Christ na ipinadala ng Diyos bilang ating tagapagligtas, bago inalay ang kanyang buhay, pinakita niya kung ano yung kinalulugdan ng Diyos na servant, no? So, pinakita niya na narito, even our God ay nag-serve siya, hindi upang paglingkuran. So, ano man yung mga gift, kakayahan na ipinagkatiwala sa atin, maliit na bagay man iyan or malaking bagay, lagi nating isipin. Ibinigay sa atin yan upang maging kagamit-gamit, upang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi iyan sa ating ganang benepisyo lang, no? Hindi yung dahil sa ating kapakinabangan lang or kapakinabangan ng bawat pamilya. Always think of this. Kaya mayroon kang na-promote ka or magandang trabaho mo o umunlad yung negosyo mo, it's not because for your own benefits, but it is because may purpose ang Diyos. Ba't ka pinagpala? Pinagpala ang buo ninyong pamilya. Dahil gusto ng Diyos ang lahat ng iyang kakayahan mo, kaya pinaunlad ka. Nagiging good steward ka dyan. Ibinigay mo rin yung karunungan, kaalaman mo lahat ng kakayahan mo. Kaya ka umunlad dahil hindi lang sa iyong sarili at sa iyong pamilya, kundi lagi mong tandaan, may purpose ang Diyos. Nais niya, gawin mo lahat yan na magiging source mo upang makapaglingkod ka sa Kanya at sa iyong kapwa.
katulad ni Jesus Christ. Dahil ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Dahil yan ang nais ng ating Panginoon. Dapat matuto tayong gumawa ng mabuti, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos at sa ating kapwa. Anong sabi niya? Magpakayaman tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa paglilingkod natin sa Diyos at sa ating kapwa. Gagawa tayo ng mga mabubuting bagay para sa Diyos at sa ating kapwa. Lagi po natin yung alalahanin. Yung sabi nga, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Dahil kapag bukas lagi ang ating palad at matulungin sa kapwa, naglilingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Natutupad natin ang utos ng Diyos na maggamit bilang mabuting katiwala ng ibinigay niya sa ating kakayahan. Ano pa? We should be as a faithful steward of God's gift. Kailangan faithful tayo. Huwag nating hayaan na pagtaksila natin ang Diyos at ang ating kapwa. Dahil kung ginawa nating pagtaksilan ang Diyos at ang ating kapwa at nagiging makasarili tayo, masakit man sabihin, sarili natin ang una nating pinagtataksilan. Tayo rin ang siyang mapapahamak kung hindi natin makuhang magiging tapat sa Diyos at sa ating kapwa. Ibig sabihin, hindi ka tapat sa iyong sarili. Kaya, we should be as a faithful steward of God's gift. Dahil sabi nga, faithful steward in the Bible are individual entrusted by God to wisely manage His resources. Kaya nilagay dyan ng Panginoon dahil gagamitin ka ng malakasan ng Diyos. Ibig sabihin, including your time, talents, and position. For the glory of God, not for your personal gain. Always think of this. Kaya ka pinagpapala ng Diyos dahil nagiging good steward ka and faithful steward ng lahat ng gift or mga resources ng ating Panginoon. Dahil ang purpose mo sa buhay is not for your own personal gain only, but for the glory of God. No? To serve God and to serve the people of God. Like Joseph, the dreamer, who managed Potiphar's household, and Pharaoh, second, ginawa siyang pangalawa, no, sa kanyang pamamahala. No? Nagiging governors of Egypt siya. At patungkol sa agriculture, no, hindi niya kinurap ang mga binhi, no, at lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanya upang maging puhunan niya ito, upang, sabi nga, lumago ang ani. Nagiging good steward si Joseph. At the time, sa panahon ng tagutom, ay nailigtas ni Joseph ang buong Ehipto, hindi lang ang buong Ehipto sa gutom, kundi pati ang kanyang buong sambahayan na preserve ang lahi ng mga Israelite, no? At ng karatig bayan pa. Dahil sa pagiging good steward and faithful steward ni Joseph the Dreamer. Ginawa niya ang lahat upang makapaglingkod siya sa Diyos at mapaglingkuran niya ang kanyang kapwa. At he characterized by number 1 is obedience sa ating Panginoon.
At ang kanyang wisdom or karunungan ay ginamit niya ito upang patuloy na lumago ang ipinagkakatiwala sa kanya ng Panginoon upang pamahalaan ang patungkol sa agriculture. Hindi siya koruptor. At ano pa, makitaan siya ng tinatawag maliban na siya naging obedient sa Diyos at sa kanyang mga pinuno. Ginamit niya ang kanyang karunungan at kaalaman upang lalong palaguin ang pinagkatiwala sa kanya. At the same time, mayroon siyang tinatawag na integrity. Yaman ni Joseph the Dreamer ang katangian niyang may integrity. Dahil nakita niya siya ay good steward and faithful steward lamang siya nang ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng kanyang mga amo. So, yung integrity bilang Kristiyano na pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga gift na ibinigay sa atin ang kailangan. And ano pa ang namakagandang katangian ni Joseph maliban na siya obedience, wisdom, mayroon siyang wisdom with integrity, yung willingness to serve others and share the blessings. So, hindi siya nagiging good steward lamang sa kabuuan ng Egypt or para sa kanyang paraon or sa Pharaoh or nasasakupan na bansa na kanyang pinamumunuan, kundi para sa lahat ng tao na nasalanta ng gutom. Worldwide ito ang kanyang pinaglilingkuran. Kaya makita mo, ginamit ng Diyos na maging daluyan ng pagpapala sa panahong yaon ang bansang Egypt dahil sa isang napakasunurin na lingkod ng Diyos. Ginamit niya ang kanyang karunungan upang mapalago ito at sa kanyang pagiging integrity, yung integrity niya bilang pinagkatiwalaan na lingkod ng Diyos at ng Pharaoh, at yung willingness niya to serve others and share the blessings. Hindi siya nagiging greedy. Ini-share niya ang lahat. Hindi makaik ang Pharaoh, ang paraon na, wag mong pagbigyan yung ibang bansa. No, kasi siya ang masunod. Dahil siya ay may kapangyarihan sa pamamahala. Kaya inilagay siya doon dahil I'm sure kapag siguro paraon lang talaga ang ang susundin, sigurado yan. Darating na hindi niya shiran ang ibang mga lahi at bansa. Pero kaya nakita ng Diyos ang pagiging obedient, ang pagiging faithful, good steward, yung integrity niya, no? At pagiging yung pusong mapagbigay, no? Makita natin na tunay na, sabi nga, the characteristic of faithful steward acknowledge God's as the owner. Bakit ganun na lang na mayroong obedience, wisdom, integrity, and willing to serve si Joseph, hindi lamang sa bansa na kanyang sinasasakupan, kundi sa lahat ng lahi at bansa na nangailangan ng tulong sa panahong iyon. Dahil he recognizes that all resources are from God's. No? Kaya makita natin na sabi nga, ang isang tao na kung anuman pinagkatiwala sa kanya, pag na-recognize niya na ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon, hindi dahil sa kanyang karunungan at kaalaman o kakayahan. Sabi nga, makikita natin na talagang faithful servant talaga siya at good steward, no? Faithful steward ng mga ipinagkakatiwala ng Panginoon. Bakit? Kasi nire-recognize niya. Hindi ito dahil sa kanyang sarili, kundi dahil lahat na ito ay mula sa Diyos. At instrumento lamang siya. So napakaganda kapag may ganong attitude ang isang tao na pinagkakatiwalaan ng Panginoon sa anumang mga bagay, no? Gift
upang gamitin to serve God and to serve people. So number one, dapat like Joseph ay ma-recognize natin na ang lahat ng resources na ito ay sa Diyos nagmumula. Kaya sabi nga sa Awit chapter 24 verse 1, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Kaya we need to be sure na ma-recognize natin na ang lahat ng mayroon tayo, kalitlitang bahagi ng mayroon tayo, at kung paano ito lumago, yumaman ka dito, I always think of this. This is not yours. This is from God. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Kaya lalo yung pinalago ng Panginoon dahil masunurin ka. Ginamit mong karunungan at kaalaman mo na binigay ng Diyos how to manage as a good steward and faithful stewardship of these resources. No? Kaya always think of this. We need to recognize na ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon para hindi tayo magiging selfish at greedy sa Diyos, sa ating kapwa. Amen? So, pangalawa, manage wisely. So, yan yung karunungan at kaalaman na ibinigay ng Diyos kay Joseph. He managed wisely. Can you imagine? Siya yung nag-share sa paraon kung paano maligtas ang bansang Ehipto sa 7 years na tagutom. So, walang may makita ang paraon na tao na may kakayanan nito, na mag-manage, na may karunungan at kaalaman kung paano mailigtas sa gutom ang Ehipto. Kaya pagkatapos na sinabi ni Joseph, the dreamer, ang paraan, no, na mula sa ating Panginoon. So sa kanya, nakitaan niya yung pagiging good, yung wisely, yung sabi niya, ito yun, yung may karunungan mag-manage. Kaya sabi niya, ikaw na lang ang mamahala. So ibinigay sa kanya yung singsing, power and authority, na kulang na lang yung trono ng paraon. No? So, sabi nga, equal ang kanilang kapangyarihan. Kumbaga sa lahat ng mobilizer, si Joseph yung mobilizer. Siya yung taga-isip at nasa kanya lahat yung utak, no? At sa katuparan, no? So, kaya hayahay ang paraon, hindi siya mabilis tumanda dahil ang kanyang right hand na si Joseph the Dreamer ay punong-puno ng karunungan, no, ng kaalaman. So, nakitaan niya as a good manager, no? Manage wisely. Use your talent, time, and treasures for the benefits of God's kingdom. Kaya, sabi nga sa Awit 25 verse 4, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod. Kaya, kung may mga bagay man na kung saan inilalagay ng Diyos sa puso mo, ikaw ang may karunungan at kaalaman dyan. So, i-share mo. At sabi nga ay, kapag pagkakatiwala na sa'yo, dahil ikaw ang may alam dyan, I'm sure ilalagay ka ng Diyos dyan kasi binigyan ka dyan ng Panginoon ng karunungan. Magiging wise, no? Yung pagmamanage mo, manage wisely, nandiyan. Ikaw ang may kapangyarihan, may kakayahang gumawa niyan. Kaya, kapag ipinagkakaloob na sa iyo, always hingin natin yung kalooban ng Diyos, na ituro ng Diyos kung anong mga kaparaanan, karunungan at kaalaman upang patuloy na lumago ang anuman pinagkakatiwala sa atin, no? Katulad sa Awit chapter 25 verse 4, sabi nga, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. So lagi nating hingiin yan. Bagaman binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan at kaalaman, but sabi nga, mula sa simula hanggang sa matapos, hayaan mong hingiin mo ang karunungan at kaalaman, patnubet gabay ng Diyos, upang wag mapalpak ang ating mga gawain.
Pangatlo, napakahalaga dito, yung generosity, no? So, freely share their blessings with others out of a genuine desire are merely manager to serve, no? Kaya wag ipagkait. Kaya nga pinagpapala ka at ikaw ang inilagay diyan. Para ano? Para ariin mo? Ikaw lang? Hindi. Sabi nga, as a good steward and faithful steward ng mga pinagkatiwala ng Panginoon na mga gift and resources, ay lagi nating tandaan para maging daluyan ka ng pagpapala, hindi yung ikurap mo or ipagkait mo sa lahat. Kaya inilagay ka dyan upang yung puso mo na mapagbigay, matulungin, ay tunay nga na maganap ang kalooban ng Diyos, na matulungan ang lahat ng tao na nais ng Diyos na tutulungan at nangailangan ng tulong. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12 to 13, sabi nga dito ni Pablo sa verse 12, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. See? Kapag mapagbigay ka, no? Always think of this. Alam mo, sa mga taong mapagbigay, kagalakan nila talaga ang tumulong kahit maliit na bagay. Hindi sila makatulog. Laging nasa puso't isip nila yung pag-aalala kung kumusta na si sister, si brother, si pastor, si pastora, o kung sino man na mga inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Hindi siya papayag na tiisin niya ito, na hindi niya tutulungan. Si isang taong generous ay makikita mo gumagawa siya ng paraan kung paano, sabi nga niya, ito pasanin, no? Yung problema ng mahal niyang kapatid kay Kristo or mahal niyang kapwa. So, nakikipasan siya, no? Inilalagay sa kanya ng Diyos yung burden. So, sa isang taong generous, kaya lahat ng bagay, sabi nga, kahit mayroon siyang pangailangan, pero hindi siya papayag na hindi niya itong matutulungan, no? So, sabi nga sa verse 13, ang bukas pala din yung pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. So, itong nagpapatunay na tunay na tayo yung mga Kristiyano at magkakapatid kay Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. So, kagalakan natin na ngiti sila, tapos sabihin, oh, salamat o Diyos, di ba? Parang, ay, salamat Lord, at least yung kapatid namin ay nagtagumpay at natugon ang kanyang dalangin. So, sa mga taong generous, sabi nga, there's something joy na hindi rin ma-explain nila sa kanilang puso kung gaano sila kasaya kapag nakita nilang nagpasalamat na sa Diyos ang kanilang kapwa na tinulungan nila, no? At may ngiti na at nagkaroon ng pag-asa, sumigla muli, no? So, sabi nga ay kakaibang joy sa isang taong mayroong pusong mapagbigay, no? Sabi nga sa conclusion, Pahayag chapter 22 verse 12, tandaan natin lahat ng ating ginawa, no, na sakripisyo bilang as a good steward ng ating Panginoon. Kaya wag kang magmalaki na kung hindi ako ang nag-manage niyan, no? Kung hindi ako ang nagtiis tiyaga niyan, kung hindi ko inubos yung resources ko, ang karunungan ko, ang kaalaman ko, ang kakayahan ko, no? Yung time ko, yung talent ko, no? Sabi nga, hindi naman lumago sa ganon. Umunlad din ba sila? Siguro namatay na mga yan. Kung hindi dahil sa akin ba, naku. Nakakatakot, kapatid. Wag nawa dumating sa iyo ang ganung klaseng pagmamataas. Always think of this, na anumang mga sakripisyo mo at ginamit mo sa kalooban ng Diyos with a faithful steward, good steward, sa lahat ng mga gift or talents, no, kakayahan,
or kayamanan, or lahat na kung anong mayroon ka ngayon, at ito'y umunlad dahil nagiging faithful ka and good steward sa lahat ng ito, at maraming nakinabang at natulungan. Sabi nga, always think of this. Maliban dyan na sila'y magpapasalamat sa Diyos at ikay mahalin din nila, ay ang Diyos siya ang magbabalik sa iyo. Sabi sa Pahayag 22 verse 12, sabi ng Panginoon, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya maging good steward po tayo sa lahat ng pinagkakatiwala ng ating Panginoon. Lagi mo itong tandaan. Bakit ka pinagpala ng Diyos at nagtagumpay at nagiging good steward at faithful steward ka dito? Para magawa mo ang nais ng Diyos na siya'y paglingkuran at ang iyong kapwa. At ang Diyos ang malulugod sa iyong buhay. At siya na rin ang bahalang magbalik ng gantimpala sa iyo sa kanyang pagbabalik. Glory to God sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat sa mga gift na ipinagkakaloob mo po sa amin. Continue to use us for your glory and teach us how to serve you more. At salamat na laging ikaw ang Diyos ang siyang mapupurihan at malugod sa buhay ng iyong mga lingkod na pinagkakatiwalaan ng gift na ito. We decree and declare your victory sa aming mga buhay. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless everyone. Mahal ko kayo kay Kristo Jesus. Adios, kaibigan, kapatid.